Isang gabi noong Hunyo 2023, nagpaalam ang 38 taong gulang na movie rider na si Joel Laron sa kanyang asawang si Arlene na mamamasada hanggang hating gabi. Tulad ng nakasanayan niya, sinabi niyang maghahanap lamang siya ng mga booking sa Metro Manila upang madagdagan ang kanilang kita. Wala nang hinala si Arlene dahil ilang taon nang ganon ang schedule ng kanyang asawa at alam niyang ginagawa lamang nito ang lahat para sa kanilang dalawang anak. Ngunit sa halip na maghintay ng pasahero sa lungsod, tinahak ni Joel ang isang liblib at masukal na bahagi ng Batangas. Doon ay naghihintay na ang 32 taong gulang na si Monette Barcenas. Hindi ito ang una nilang pagkikita. Sa ilalim ng dilim ng gabi at sa tabi mismo ng motorsiklong ginagamit ni Joel sa paghahanap buhay, nagyakapan at naghalikan ng dalawa. Nagkaroon ng maiinit na tagpo sa pagitan ng dalawa. Habang abala sila sa kanilang lihim na pagtatagpo, walang kaalam-alam ang kani-kanilang pamilya sa nangyayari. Naniniwala si Arlene na masipag na naghahanap ng pasahero ang kanyang asawa, samantalang ang asawa ni Monette na isang OFW sa Saudi Arabia ay umaasang tapat pa rin ang kanyang asawa habang siya ay nagsasakripisyo sa ibang bansa. Lumipas ang ilang sandali, muling sumakay si Joel, pinaandar ang motorsiklo at umalis na tila walang nangyari. Habang bumibiyahe, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe mula kay Arlene. Nagtatanong ito kung nakakain na ba siya at kung marami bang booking ng gabing yon. Sumagot si Joel na maayos ang lahat at patuloy lamang siyang namamasada. Sa kabilang panig naman, maingat ding umalis si Monette sa lugar. Tiniyak niyang walang makakakita sa kanyang pag-uwi. Para sa kanilang dalawa, isa lamang yung karaniwang lihim na pagkikita. Naniniwala silang walang makakaalam sa kanilang ginagawa. Ngunit lingid sa kanila, ilang linggo na lamang ang lilipas bago tuluyang mabunyag ang lahat. Bago pa man mabunyag ang lihim na relasyon ni Joel Laron at Monette Barcenas, kilala si Joel bilang isang masipag na movie rider. Bago siya pumasok sa motorcycle ride-hailing service, isa siyang factory worker. Ngunit dahil sa hindi sapat ang kinikita upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang asawa at dalawa nilang anak, nagpasya siyang maghanap ng trabahong mas malaki ang maaaring kitain. Sa bawat araw, maaga siyang umaalis ng bahay at madalas na umuwi ng hating gabi. Dahil sa dami ng kanyang booking, ilang buwan bago magsimula ang kanilang lihim na relasyon, nakatanggap si Joel ng booking mula sa Davao. Ang pasahero ay 32 taong gulang na si Monette Barcenas. Ang destinasyon nito ay isang apartment ng kaibigan sa Maynila. Habang bumibiyahe, naging madaldal ang babae. Nagtanong ito tungkol sa trabaho ni Joel. Sa haba ng kanyang pamamasada at maging sa kanyang pamilya, napansin din ni Joel na tila labis ang pagiging komportable ni Monette kahit unang beses pa lamang silang nagkikita. Sa ilang pagkakataon, habang umaandar ang motorsiklo, sinasadya umanong idikit ni Monette ang kanyang dibdib sa likuran ni Joel. Hindi yun pinansin ng rider at inisip na baka dahil lamang sa makipot ang upuan ng motorsiklo. Pagkatapos maiatid si Monette sa kanyang destinasyon, inakala ni Joel na doon matatapos ang kanilang pagkikita. Ngunit kinagabihan, nakatanggap siya ng mensahe sa social media mula sa isang pamilyar na babae. Ilang sandali pa lamang ang lumilipas, ay may ipinadalang larawan ng babae na nakabra lamang. Kasunod nito ang isang mensaheng nagsasabing maling tao raw ang napagsendan at humihingi ito ng paumanhin. Hindi alam ni Joel kung totoo ngang aksidente ang nangyari. Ngunit sa halip na doon matapos ang usapan, nagpatuloy ang kanilang pagpapalitan ng mensahe. Mula sa simpleng kumustahan ay nauwi ito sa araw-araw na pag-uusap. Kalaunan ay nagsimula na rin silang mag-video call at magplano ng personal na pagkikita. Habang tumatagal, lalo silang naging malapit sa isa't isa.
Alam ni Monet na may asawa at 2 anak si Joel. Ngunit ayon sa mga mensaheng kalaunan ay makukuha ng mga investigador, sinabi nitong wala siyang balak umatras sa kanilang relasyon. Para sa kanya, hindi hadlang ang katotohanang may sariling pamilya ang lalaki. Hindi nagtagal, may isa pang katotohanang lumabas. May sarili ring pamilya si Monet. Mayroon siyang 2 anak at ang kanyang asawa ay ilang taon nang nagtatrabaho bilang OFW sa Saudi Arabia. Habang nagsisikap itong naghahanap buhay para sa kanilang kinabukasan, unti-unti namang nabubuo ang lihim na relasyon ng kanyang asawa at ni Joel. Mula noon naging madalas ang pagpunta ni Joel sa Batangas. Sa kanyang asawa, sinasabi niyang marami lamang booking sa iba't ibang lugar. Ngunit ang ilan sa mga biyaheng yon ay hindi pala para sa mga pasahero, kundi para sa babaeng una niyang isinakay bilang isang ordinaryong customer. At kalaunay, naging dahilan ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Habang lalong lumalalim ang lihim na relasyon nina Joel Laron at Monet Barcenas, may mga pagbabagong unti-unti nang napapansin ang asawa ni Joel na si Arlene. Madalas nang inuumaga ang pag-uwi ng kanyang asawa. Kapag nagtatanong siya kung bakit 10 oras na itong nakakauwi, iisa lamang ang sagot ni Joel. Marami lamang daw booking. Dahil ang kinikita ni Joel ang pangunahing pinagkukuhanan nila ng kanilang pang-araw-araw na gastusin, pinili ni Arlene na magtiwala. Ayaw niyang isipin na may iba pang dahilan ang madalas na pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Habang mahimbing na natutulog si Joel matapos ang maghapong pamamasada, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text notification ang pumasok. Dahil ilang beses at sunod-sunod ang pagpasok ng mensahe, napatingin si Arlene sa telepono. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang lumang password na dati nilang pareho pang ginagamit. Laking gulat niya nang magbukas ang cellphone. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mahahabang pag-uusap ni Joel at Monet. Isa-isa niyang binasa ang mga mensahe. Doon niya nalaman na 3 beses sa loob ng 1 linggo bumiyahe si Joel patungong Batangas upang makipagkita kay Monet. Hindi lamang yon ang kanyang nabasa. May mga mensaheng nagpapakitang hindi lang sa mga sila nakikita. May mga pagkakataon ding nagtatagpo sila sa mga liblib na lugar, bakanteng lote at madidilim na bahagi ng Batangas upang makaiwas sa mga kakilala at hindi mapansin ng ibang tao. Habang sinusuri pa ni Arlene ang cellphone, binuksan din niya ang booking history ng Move It application. Doon niya napansin ang isa pang kakaibang detalye. May mahahabang pagitan ng oras na walang naitatalang booking kahit sinasabi ni Joel na buong araw itong namamasada. Sa puntong yon, wala nang pagdududa si Arlene. Hindi na ito simpleng hinala. May malinaw na ebidensya na siyang hawak. Sa halip na gisingin ang asawa at kumprontahin ito, pinili niyang manatiling kalmado. Maingat niyang ibinalik ang cellphone sa tabi ng natutulog na asawa. Kinabukasan kumilos si Arlene na parabang walang nangyari. Patuloy siyang nag-asikaso sa bahay at sa kanilang mga anak. Hindi niya ipinahalata kay Joel na alam na niya ang lahat. Ngunit sa kanyang isip, nabuo na ang isang pasya. Gusto niyang mahuli ang 2 sa mismong sandaling ginagawa nila ang panlilinlang. At nang muling magpaalam si Joel na mamamasada hanggang madaling araw, alam na ni Arlene ang kanyang dapat gawin. Pagkaalis ni Joel, lihim siyang sumunod kasama ang 2 niyang kapatid na nakatatandang kapatid na lalaki. Bitbit niya ang mga larawan ng mga pag-uusap at iba pang ebidensyang ilang araw niyang inipon. Habang sinusundan nila ang motorsiklo ni Joel, napansin niyang hindi ito tumutungo sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga rider na naghihintay ng booking. Sa halip, dumiretso ito sa Batangas.
Pagdating sa isang inn, nakita nilang nakaparada ang motorsiklo ni Joel sa labas ng gusali. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating din si Monette Barcenas. Nagkita ang dalawa sa harap ng inn at sabay na pumasok sa loob. Hindi na nagkamali si Arlene, alam niyang yun na ang sandaling matagal niyang hinihintay. Makalipas ang halos 10 minuto, lumapit siya sa management ng inn at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ipinakita niya ang ilang ebidensyang hawak niya at nakiusap na mabuksan ang silid na kinaroroonan ng kanyang asawa. Kasama ang ilang empleyado ng inn, nagtungo sila sa naturang kwarto. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila sina Joel at Monette na kapwa-wala ng saplot. Nagulat ang dalawa sa biglaang pagpasok ng mga tao sa silid. Doon na nagsimula ang mainitang komprontasyon. Hindi napigilan ni Arlene ang kanyang galit matapos ang matagal na panlilinlang. Samantala sinubukan naman ni Joel na magpaliwanag, ngunit hindi na siya pinakinggan ng kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng pisikal na alitan. Hinila ni Arlene sa buhok si Monette palabas ng hallway habang sinusubukan namang awatin ni Joel ang nangyayari. Nasangkot din ang dalawang kapatid ni Arlene at nagkaroon ng suntukan sa pagitan nila ni Joel. Dahil sa lumalakas na sigawan at kaguluhan, agad na tumawag ng pulis ang mga pamunuan ng inn. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating ang mga otoridad upang awatin ang magkabilang panig. Dinala sa presinto ang mga sangkot upang kunan ng salaysay. Sa gabing yon, tuluyan ng nabunyag ang relasyong matagal nilang inililihim. Matapos ang insidente sa inn, tuluyang nagbago ang buhay ng lahat ng taong nasangkot. Kinabukasan pa lamang naghain na si Arlene ng mga kaukulang reklamo laban sa kanyang asawa. Isinama niya sa kanyang mga isinumiting ebidensya ang mga screenshot ng pag-uusap ni Joel at Monette, mga booking records ng movie application, mga larawan at iba pang impormasyong lihim niyang inipon bago pa man mangyari ang komprontasyon. Sa kabilang panig naman, naghahain din ng hiwalay na reklamo si Monette kaugnay ng pananakit na nangyari sa loob ng inn. Iginiit niyang siya ang naging biktima ng pambubugbog at pamamahiya matapos siyang hilahin palabas ng silid. Isinalaysay niya sa mga otoridad ang naging kaguluhan at ang mga pinsalang natamo niya sa insidente. Habang nagpapatuloy ang magkahiwalay na kaso, mabilis na kumalat ang balita sa kanilang komunidad. Hindi din nagtagal ay nakarating din ang nangyari sa Saudi Arabia kung saan nagtatrabaho ang asawa ni Monette. Nang makumpirma nito ang relasyon ng kanyang asawa at ang nangyari sa inn, agad siyang umuwi ng Pilipinas. Isa yon sa pinakamahirap na araw para sa kanilang pamilya. Pagdating niya sa bansa, agad niyang kinausap si Monette. Matapos ang kanilang pag-uusap, isinama niya ang kanilang dalawang anak at nagpa siyang tuluyan ng makipaghiwalay sa asawa. Para sa kanya, hindi na maibabalik pa ang tiwalang nasira matapos ang matinding panlilinlang ni Monette. Makalipas ang ilang buwan, umabot sa hukuman ang magkakahiwalay na reklamong isinampa ng bawat panig. Isa-isang sinuri ng mga CCTV footage at iba pang ebidensya. Sa kabuuan ng paglilitis, hindi naging sapat ang mga paliwanag ng dalawa upang mapabulaanan ang mga ebidensyang iniharap laban sa kanila. Lumabas sa pagdinig na ang kanilang relasyon ay hindi isang panandaliang pagkakamali, kundi isang matagal na panlilinlang na isinagawa habang kapwa nila nilalabag ang tiwalang ibinigay ng kani-kanilang pamilya. Samantala, tinalakay rin ng hukuman ng reklamong isinampa ni Monette kaugnayang pananakit na naganap sa loob ng inn. Matapos timbangin ang mga CCTV footage, testimonya ng mga empleyado at salaysay ng magkabilang panig, hindi naging ganap na pabor sa kanya ang naging pasya. Isinaalang-alang ng hukuman ang kabuuang pangyayari at ang magkakasunod na insidenteng humantong sa komprontasyon. Sa huli,
Kapwa humarap sina Joel at Monette sa mga legal na pananagutang nagmula sa kanilang mga napatunayang paglabag. Kapwa napatawan ng pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon ng dalawa. Pagkatapos ng lahat ng paglilitis, nagpa siya si Arlene na tuluyan ng wakasan ang kanyang pagsasama kay Joel. Sa halip na balikan ang nakaraan, ibinuhos niya ang kanyang panahon sa pagpapalaki ng kanilang 2 anak at sa unti-unting pagbangon ng kanilang buhay. Para sa kanya, hindi na maibabalik pa ang tiwalang minsang winasak ng paulit-ulit na kasinungalingan. Sa kabilang panig naman, tuluyan ding nagkahiwalay si Monette at ang kanyang asawang OFW. Ang kaso nina Joel at Monette ay nagsilbing paalala na maaaring gawing pinsala ng pagtataksil at pananaig ng tawag ng laman. Sa huli, ang biyaheng ginawa para bumuhay ng pamilya ay siya ring biyahe na naghatid sa wakas ng masayang pagsasama. Isang nakalulungkot na resulta, ngunit isang realidad sa maraming pamilya.